ng bedsheet yung kapatid ko dahil amoy mandirigma na yung higaan niya. Alright, paakyat na siya sa bahay ng kalapati. Baka kasi hindi siya na-inform na hindi tao na ng pagpapalit ng sapin. Shoot, amare, mas madalas pa yata siyang magpalit ng boylet kesa pundang mabantot. Nandito nga ako sa lupain ng kapatid ko para i-update kayo sa itsura ng bahay niya. Mukhang napakaswerte ko nga dahil naabutan ko siya. Anong ginagawa kapag nakikita yung mga kapatid? Mare, bubugukin. Bagong deliver nga yung mga batot buhangin at may i-deliver din ako sa kapatid ko. Bedsheet yan, mare, para mapalitan niya na yung higaan niya. Pero bago ko pa man siya bugukin, itutur ko muna kayo sa paligid. Bagong deliver din pala yung mga bakal kaya may babayaran na naman ako. Hindi na lang talaga napahinga si Kuratsa. Ang babaeng walang pahinga sa kababayad ng materyales. Medyo maraming bakal na nga yung kakailanganin ngayon dahil nagpoposte na sila. Mga ilang kembot na lang mapapaligiran na siya ng bakod. Syempre hindi pa doon natatapos ang lahat dahil magtatambak pa. Ang request ko kasi kay foreman medyo taasan to kaysa sa daanan sa labas. Para naman kahit mag-uulan hindi na siya maipunan ng tubig. Pagka binaha pa rin siya pinaglihin na lang talaga siya sa tilapia. Malalim nga yung pagkakahukay nila para maging matibay yung pader. Mukhang mababaw lang sa video pero hanggang balikat ng gumagawa yan. Basta ayan na yun, mare, at wala naman akong alam sa mga ganyan. Gin ang ipatimpla nyo sa akin, antimano'y kabisadong kabisado ko yan. Hindi nga sa bandang likod nakapaghukay na. Konting-konti na lang talaga masisinop na yung bakuran niya. Hindi na rin aasarin yung bahay niya dahil matatago na ng bakod. Alangan namang ipagawa ko rin yung bahay niya, gold ba siya? Kawawa naman si Kuratsa, pagpahingahin niya na. Hindi nga pinagpalit ko na siya ng punda pero walang labahan. Okay na yan, mare, sabik kasi kami sa bago. Tinuturuan ko ang magpalit linggo-linggo yung kapatid ko dahil sanay kami sa buwanan. Yung tipong hanggat hindi nangangate walang palitan. Magsipagbago na tayo, sister, dahil hindi na to katamaran, kadogyata na. Medyo nag-aalala nga yung kapatid ko dahil baka hindi raw sumarap yung tulog niya. Pagka kasi hindi amoy hininga hindi mahimbing yung tulog niya. Mas mapamapa ang laway mas masarap ang tulog niya. Well, ganyan din naman ako nung una, sister, pero na-overcome ko rin. Iyabang, wala nang lungad yung mga punda niya. Nagbabago na talaga yung kapatid kong tagilid dahil hindi na pang soko yung mga gamit niya. O diba, napaka-aesthetic ng nabili ko. Okay na sana, mare, pero nagtambak naman yung labahin niya. Nilalaban to ha, hindi hinahayaang manutong. Ba't naman ba nagpalit lang ako ng sapin pero parang pagod na pagod ako sa buhay ko. Nagkakaedad na talaga ako, mare, dahil masyado na akong palainda. O yung bag ko, baka ninoki ng kapatid ko. Yan ang hindi ko kayang baguhin sa kanya dahil palakupit talaga siya. Kahit binabanata na yan ng nanay ko noon hinding-hindi talaga umaamin. Nagiging action star na lang talaga yung nanay ko sa halagang dos. At least may pambili naman siya ng tattoos kahit iniinda niya yung tagliran niya. Nagsasarap-sarapan pa nga ako dito pero inaya na ako ng nanay ko. Magdi-deliver pa raw kasi siya ng itlog, walang uulamin yung mga customer niya. Mabuti pa yung ulam nila, inuna mo pero tayo'y wala. Ay, meron pala, mare, pero siya daw yung nagluto. Diet pala ako, mare, hindi pa naman masarap magluto yung nanay ko. Tikman nyo man.